Ang dating, parang hinahanapan nila ng mali ang NGCP. Kaya tuloy sa conclusion ko, pero pag gustong bumili ng NGCP, meron pang negosyante Yun ang nakikita kong layunin eh. Although nasagap ko na sa grapevine, parang doon papunta eh. Ayun, gustong i-buy out ng ano. Naalala mo, meron tayong Maharlika Investment Fund. Meron po. Kung si Dan Fernandez eh talagang... Ibigay po namin nyo sa amin itong ganitong reporting, ganito. Yung mga dokumento ano po kung kinalaman po ng paghahanap ninyo ng dokumento na usigin na naman po ninyo? Mr. Chairman, all requests for authority to purchase land executed by the NGCP or any of its officials. Third, yung po mga memoranda executed by the NGCP or any of its officials in relation to construction projects by the NGCP. Ikaapat po, any and all documents submitted by the NGCP during the bidding for the privatization of Transco. And number 5, any and all documents submitted by the NARI group in relation to the bid proposals submitted to NGCP. Share purchase agreement among Henry C., Robert Kyoto, and Synergy Grid and Development Incorporated. Submit it to us as well. Point of order, Mr. Chair. This is a administrative matter, Mr. Chairman. No, but I would like to make a point of order, Mr. Chair, because I am guided by the subject matter of the inquiry. This is a motu proprio inquiry on the performance of the National Grid Corporation of the Philippines. So we are supposed to be assessing the performance of NGCP and in relation to the very objective of lowering the price of electricity. I do not find the connection why the Honorable Fernandez is asking several documents to be submitted before this committee. Can you I think Mr. Chairman, because with all these documents that we are asking from the NGCP, we will be able to assess their performance. Because Mr. Chair, all pertinent documents coming from NGCP, and we haven't received any documents yet coming from NGCP just now. Ngayon lang tayo naka-receive ng documents sa kanila eh. Ano, pipigilan niyo ako na kunin to, ang tagal-tagal ko na kinukuha to, 2019 pa. Ang hinahanap lang po natin, eh paano natin ibababa ang presyo ng kuryente? Di ba? Opo, tsaka hanggang kahuli-hulihan, si Congressman Dan talaga ang napakainit hanggang sa kahuli-hulihan tanong ko, no? Naiintindihan mo naman kung ano yung tinatanong niya. Ang totoo lang. Ang dami po hinahanap eh, mesadong mga technical ko, no? Hindi nga, yun nga eh. Kaya nga, parang irrelevant lahat yung mga ibang sinasabi niya. Kasi kung ang layunin talaga lang natin, pababain lang pala. Kasi ang dating, parang hinahanapan nila ng mali ang NGCP. Kaya tuloy sa conclusion ko, pero pag gustong bumili ng NGCP, meron bang negosyante Yun ang nakikita kong layunin eh. Kahapon ay nanonood po ako. Ito ang pinag-uusapan din po ngayon maging sa social media ukol doon sa pagharap niyo po sa franchise committee ng Kamara del Representante at mukhang ang pangunahing pinagtutunan ng pansin ay ang franchise po, prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o ng NGCP, Kong. Eh ako nga ay dumalurong dyan sapagkat nakita ko ang pag-uusapan ay yung performance daw ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito yung nag-iisang transmission system natin. Walang ibang transmission na nag-ooperate dito sa ating bansa, ito lang. NGCP lang, opo. Hindi kagaya ng ating mga generation plants na marami yan, ano? Opo. Marami rin tayong distribution. Pero ito, isa lang. Napag-isip-isip ko, sabi ko, parang matagal pa yung expiration ng ano nito eh. Ng prangkisa. Kailan po ba dapat? Palagay ko kasi binigyan namin ng 50 years yan eh. 50 years palagay na po na prangkisa. Baka 2052 pang... Matagal pa. Sabi, naging curious ako ngayon, dumalo ako ron. Opo. Bakit kaya sinisiyasat na ang performance ng ano? Bagamat siyempre dun sa mga terms ng prangkisa, Jen, Nelson, sinasabi naman dun na pwede namang reviewin. Anytime. Pwede namang siyasatin anytime para malaman kung yung patakaran na nakasaado sa prangkisa, yung mga terms of preference, kung natutupad. Okay. So, pero gusto ko pa rin makinig. Ngayon, doon sa paunang salita ng chairman, ang ating kaibigan, si Congressman Gus Tambunting. Ng Parañaque, yes, opo. Yung palang yung pinaka-intensyon, yung pinaka-layunin kung bakit pinatawag, ay yun nga, para siya sa atin ang performance, ngunit may kinalaman doon sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Yun ang panglayunin, maganda. Di lalo ako naging interesado sapagkat alam mo naman, yun ang aking pinipilit sa pusad mo kasi yan, Kong. Sabi ko, maganda ka kung usapin ito kung ang pinakalayunin na tinutumbok pala ng pagdinig na ito ay sa pagpapababa ng singil ng kuryente. Nagtiyaga ako ron, ano? Opo. Kaya lang, ang napansin ko sa umpisa pa lang, hindi nakadirekta sa pagpapababa eh. Ganun ba? Tinitingnan nila kung saan nagkakamali daw. Yung aligasyon ng pagkakamali, ng delay, ng ganito, tsaka ganyan. Ano. So, sabi ko, teka muna, Mr. Chair,
Parang nawawala po ako, pasensya na kayo, sapagkat dinig ko po sa salita po ninyo, ang pinakalayunin, bagamat tinitingnan nga natin ang performance, pero sa layunin, na makita natin ang kaparaanan para ibaba ang kuryente. Opo. Wala pa po ako nakikitang ganun sabi ko. Nakalimutan na po ba natin kako yung napakaraming mga dapat natin gawin para maibaba ang kuryente. Ba't hindi po tayo mag-umpisa ron? Yan ang simula, Nelson. Ayun. Oho. Kasi ang narinig ko dyan, Kong, ito ho ay napunta ata doon sa mga funder, may-ari ng kumpanya, na ito daw pong NGCP, baka kontrolado ng mga Chinese national. Yun ho ang narinig kong mga tinatanong ho ng kapwa niyo mababatas No, sumagot yung mga opisyalis ng NGCP. Opo. Wala po kanyang katotohanan, yan pong chismis na yan, na meron pong offshore button, push button, na kapag kayo na'y pinindot mo, talagang mapapasailalim tayo ng pusikit na karimlan. Opo. Hindi po totoo yan, sabi niya, wala pong ganyan. O de, yan, sinusuyod nila yung ganit, kung ano-ano. Sabi ko, teka muna, bakit po ako hindi natin tinitingnan din yung ibang mga factors kung bakit po ang kuryente natin ay napakataas? Okay. Bakit parang ang nakikita ko po ay nakatuon lamang sa NGCP, para bang siya lamang ang pwedeng pagmulan ng ikabababa ng presyo ng kuryente. Kasi po, pag tinignan po natin yung share sa cost po ng ating binabayaran ng kuryente. Halimbawa po, ito yung ating monthly bill. Transmission. Ako po nakwenta ko na yung costas, yung gastos. Opo. Na pinanggagalingan sa transmission, 3% lang Sa kabuuan po ng binabayaran ko, 3% lang. Base doon sa binabayaran yung electric mo. bill natin, base sa electric bill. Opo. Yung pong generation ka 52%. Yung pong distribution, 25%. Opo. Kung tayo po'y seryoso at practical, na hinahanapan po talaga natin ng paraan kung paano natin maibababa, ang ibig ko po sabihin, let's go to the jugular. Ayun, siyempre naman. Ba't di po natin puntiryahin kako yung talaga pinagmumula ng kaitaas-taasan kako ng kuryente, nasa 52%. Tama nga naman, kahit na meron tayong makita dyan, bahagi lang yung 3%. Di ba? Wala po tayo masyado. Wala tayong mabababa na doon. Di ba? Mababa na Diba? Sumagot may mga sumagot. Si Stella Kimbo. Opo. Ano ba nga niya? Ba't may nagsasabing 10%? Ano ba yung ganito? Ano po yung... parang mas tama po yung 10%. Hindi, nakakataba po yata yung 3%. Oho. Ay, nahalata ko na naman na talagang yung barkadahan talaga. Alam po ninyo kako, talagang 3%. Kasi po, sinasabi po niyang isa yung katabi ninyo, kaya nagiging 10%, sinasali po niya yung ancillary services. Kasi katungkulan po niya na bumili rin ng bahagi ng konting kuryente para ma-maintain po. Yung, kumbaga sa highway, merong maintenance yan. Hindi naman kapag sumaltik yung anong ganyan, kapag walang laman talaga. Sisira. Kamukha na sasakyan mo, hindi po pwede yung wala kang reserva na ano doon. Talaga zero. Sa lumilitaw talaga na talagang inuusig. Sabi ko, kamukha ng, tinanong ko yung ERC, Nelson. Chairman Di Balanta. Hindi pa ako, Madam ERC, kayo po naman ang minsan may kasalanan din. Tingnan po ninyo, hindi po kayo nakagawa nung tinatawag nating regulatory reset sa loob po ng 2 peryodo. Ano po kako, ang impact kung ang pag-uusapan ay yung operational cost ng NGCP? Okay, opo. Palagay ko po, wala. Bakit niyo po ako nasabi yun? Hindi naman po sila nag-file ng loss Ang nakita ko pa nga, nag-file nga po sila ng ng retain yung pong yung pang tawag doon, yung pagka kukuha ka na para i-distribute dividendo. Opo. Malaki na po dividendo kasi nila kong Hindi mo ka ako naman sinasagot Maaaring mag-dividendo dahil kailangan ng stockholders. Pero hindi nangangahulugan na hindi sila nagkaroon ng damage kung pag-uusapan na hindi mo pagkakagawa ng regulatory reset. Kasi palagi ko nga po hindi kanya. Kasi po dapat ang inuna nila ganito, ganyan. NGCP sagutin mo. Di sinagot siya ng NGCP. Hindi po kanya. Wala nga po doon. Pero yung under recovery po namin kanyang ganun. Kung pag-uusapan po yung kapital pong inilagak namin dyan. Meron po kaming under recovery. Magkano nga ko yung under recovery mo? 200 billion lamang naman po kanya. Wow, laki. Yan na po yung sinasabi ko kung ganyan.
uusigin po natin yung tao, pero kayo po, may kasalanan din po kayo riyan. Pero, Mr. Chair, kung ang tutuntunin muna natin, kung paano natin ibababa ang kuryente, marami po tayo may papakitang paraan. Hindi po sa paraan na usigin lang natin ito. Opo. Halimbawa po, usigin po natin ang mga sarili natin. Sabi ko, kayo po sa ERC, di po ba dapat panagutan po ninyo yung tinatawag po nating retail competition and open access? Opo. Yan po ang pagmumulan ng isa sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Tama po ba? Tama po, sabi niya. Ngunit dahil hindi po ninyo ginawa yung regulasyon, yung tuntunin, para itaguyod po natin yung programa under the ARCOA, hindi po natin take advantage yung murang kuryente. Tama po ba? Opo. Ito. Meron pa po yung isa, yung aggregation. Mas malaki pa po ito sapagkat mas malalaking komunidad na nagsasama-sama dito na dapat sana kumalas na doon sa traditional na merkado. Opo. Sino pong may kasalanan? Hindi po ba kayo? Opo. Paano po? Nanguusig po tayo pero yung sarili po natin, hindi natin inuusig. Oho. Paano po yung sinasabi kong system loss? Ayan. Hanggang ngayon po, pinagtatalungan natin. Huwag na po yun. Kung halimbawa po, tanggalin natin po yung 12% VAT. Ayan, yung sa ating kuryente. Yan po kanya yung immediate na talagang bababa po. Ba't di po natin Mr. Chair, ba't di po yan ang pag-usapan natin? Naghahanap po tayo ng kaparaanan. Ha? Para bang pinapakita natin dito na talagang gusto nating hanapin yung kaparaanan para natin may baba ang kuryente. Pero paikot-ikot kayo doon sa NGCP. Ako ang napansin ko po. Ito po yung para ibaba po. Gusto nyo ibaba? Alisin po natin. Gumawa tayo ng batas. Alisin natin ng 12% VAT sa kuryente. Bagsak yan. Bagsak yan. Bawas agad ng 12% yun ko. Immediate po. And significant. Yes, sir. Nakita mo. Meron pa yan. Alisin natin yung excise tax ng ng petroleum, ng fuel. Okay, yung ginagamit nila. Yan ang ginagamit natin panggatong. Bukod sa coal, siguro ako mga 30% ng ating generation sets Crudo ang ginagamit natin. 12% excise tax yan. Kapag inalis mo yung excise tax niyan, di ba bababa ang presyo ng crudo ng panggamit? Yes, sir. Bababa po talaga. Sinasabi ko na sa inyo Ba't po tayo? Ba't iniikutan po natin yung kulang lang? Ilang percent ba yung excise tax kung sa petrolyo? Parang 6%. 6%. Ngayon, 6%. Tama. Itong si Dan Fernandez, talagang ibigay po namin nyo sa amin itong ganitong reporting, ganito. Yung mga dokumento Ano po kung kinalaman po ng paghahanap ninyo ng dokumento na usigin na naman po ninyo? Ang hinahanap lang po natin, paano natin ibababa ang presyo ng kuryente? Di ba? Sabi ko, doon po, yun ang nasaan po ka ako ang nasaan po ka ako yung representative ng Philippine Competition Commission? Ito po bang NGCP nakalalabag po sa batas ng competition sa ating bansa? Hindi po kasi. Wala tayo sa kompetensya kung di ba? Kaya, kasi natural monopoly talaga ito nag-iisa lang talaga. Alam naman natin, natural monopoly. Kaya natural monopoly, wala pang gagawa, walang makakagawa ngayon. Kaya kapag natin tinanggal yan, mapupunta tayo sa dark ages, hindi ba? Tama po. Gusto nating mapunta sa dark ages, hindi ganun. DOE, sabi ko. DOE. Wala po ba kayong pagkukulang dito? Di ba? Yan po, yan ang dapat nating anuin muna. Tapos nandun yung nandun yung IMAP. Yun. Ang laki din ng papel ng IMAP. Ano po ba ang papel ninyo, Mr. Representative, ng IMAP? Kami po kayong independent market operator. Operator po pala kayo. Hindi po ba dati ang kumukolekta po ng market fees PEMC? Opo. Ba't meron pa po kayong kasi po yung nandun po sa ADMO Alam ko po yung ADMO. Ang gusto ko pong kung ba't meron pa, nandiyan pa kayo kaya naman gawin ng PEMC. Ng PEMC na, yun po kasi, yun ang napagkayarian. Opo. Ang tinatanong ko po, bakit kasi nagkayarian pa kayo dyan? Samantalang pwede naman ito. Kasi po, nangyayari ngayon, yung dapat kolektahin ng PEMC, kinukolekta nyo, kaya doble po. Hindi po kanya, hindi ka ako. Huwag ka muna magsasalita ng tapos. Maaring ikaw nang kumukolekta ngayon, pero yung share ng PEMC, kinukolekta mo, kaya doble ang koleksyon. Kapag dumoble ang koleksyon, nakakatipid ba tayo sa presyo ng sa bill natin? Pandagdag nga sa bill namin yan Totoo hindi. Nakakadagdag nga po. Kaya nga, lahat po kayo nakakadagdag kung bakit po tumatas ang kuryente. Pagkatapos, ang sinisingil po ninyo, ang inuusig lamang po nyo, itong NGCP. Ayun. Kala naman nyo, kinakampihan ko na naman ng NGCP. Hindi po, nililiwanag lang po natin ito.
Ang hirap po kasi rito, pagka pinagtanggol mo ito, kakampi mo. Hindi po, ang pinagtatanggol ko po, Kung yung ano yung tama. katwiran kahit kailan. Yes, kung ano yung katwiran. Hindi po ako lumalabas po sa katwiran. Oh. At i-assist nila Bakit po kung ang tama ba o nangyayari? hindi, di ba? Oh. Kasi po ang nangyayari, parang nakikita ko, you're all barking on a wrong tree. Oho. Yun lang nakikita ko. Ako naman ko, kasi kagabi nanonood ako, umabot ng alas 10 ata ko, wala na kayo sa ano eh. Talagang... Sa lamig naman kasi noon eh. Opo, tsaka hanggang kahuli-hulihan, si Congressman Dan talaga ang napakainit hanggang sa kahuli-hulihan tanong ko, ano? Naiintindihan mo naman kung ano yung tinatanong niya. Ang totoo lang. Ang dami pong hinahanap eh, mesadong mga Hindi nga, technical ko, ano? hindi nga, yun nga eh. Kaya nga, parang irrelevant lahat yung mga ibang sinasabi niya. Kasi kung ang layunin talaga natin, pababain lang pala. Kasi ang dating, parang hinahanapan nila ng mali ang NGCP. Kaya tuloy sa conclusion ko, meron bang gustong bumili ng NGCP? Meron bang negosyante Yun ang na nakikita kong layunin eh. ganun kasi, ba? ganito Oo. eh. Although nasagap ko na sa grapevine, parang doon papunta eh. Ayun, gustong i-buy out ng ano. Naalala mo, meron tayong Maharlika Investment Fund. Opo, opo. Oh, ikwento mo muna ano ba yung Maharlika Investment Fund, Ito po Nelson? yung pondo na kinalap ng gobyerno mula sa iba't ibang mga sources Oo. para gamitin sa pagnenegosyo. Yeah. At kumita ang gobyerno. Oh, sige pa, baka may... Opo. At ang isa sa mga interest nila, kung hindi nagkakamali, ay itong bilhin ang NGCP. Di ba? Oh, pero sige pa, baka... Oo. Ano pa? Yun lang ang naunawaan ko doon. Yun na. Totoo naman ang sinabi ni Nelson. Tingnan mo ang sinabi mo, nangalap. Opo. Nangalap nga. Inipon yung pondo, nilagay lahat sa Maharlika Fund. Opo. Parang kumuha ng 50 billion sa Land Bank. Opo. Kumuha ng 25 billion sa... Anong pangalan? Central Bank. Hindi, Wala sa naman. Development Bank. Development. DBP, opo. Tapos yung pang nakakuha rin sa iba, parang kung hindi ko nagkakalim, mga 200 data eh. 200 billion pesos. 200. Opo. Pero ang hindi nila pinapaliwanag ngayon, sa 2 taong mahigit, Oo nga, matagal na. Oo. hindi nila ito na-invest. Wala ho ba? Akala ko pa naman po mula noon hanggang ngayon, gumagalaw na. Kumikita. Wala in-invest. Kinakailangan kasi, in-invest mo na yon. Oo nga po. So yung perang Hindi ba? kinalap mo, sabi ni Nelson, kumita ba? Well, umaasa ko ngayon kung kumikita na yun. Hindi, Dapat. teka mo, kumita ba? Wala hong nire-report. Kasi kung inano mo sa bangko yun, halimbawa, ang siguradong nilagay lang nila sa bangko. Ay, hindi kumita na ngayon yan. So, palagay mo na, hindi siya kikita dyan eh. Sang-ayon doon sa objective na kinakailangan kasi, kaya ka nga nagtatag nung gano'n, parang sovereign guarantee. Oh. Parang sovereign fund yun eh. No? Yeah. Opo. Para sa ganun, yung paglalaga ka nun, makapag-create ka ng isang malaking factor sa ekonomiya. Halimbawa, pagmulan ng Activity. trabaho. Ganyan. Yes, Opo. opo. Ma-activate mo. Ah. Ma-spur mo yung galaw ng ekonomiya. Opo. Yun ang layunin nun. Oh. Pero kung kasi hindi... Nilatag mo sa bangko, Tulog yun. tulog yun. Pinaka ano mo, palagay mo na. Eh, maliit na kita ko yun, kahit paano. 200 billion, palagay mo 1.8%. Pero ano? Kasi alam ko yun, parang hindi, baka sa bonds lang inano yun eh. Hindi pa eh. Alam ganun ko hindi ba? sa bonds eh. Oho. Palagay mo, treasury bills halimbawa. T-bills, opo. Okay. Palagay mo na meron siyang 2%. Oho. Nakita yung 200 billion. No, di akala mo kumita siya, no? Oo. Akala mo kumita. Palagay mo merong kitang sa loob ng 2 taon. Palagay mo kumita ng Mga 100 to 200 million. hindi naman siguro. Mga 75 Million? wala siguro 70 to 75 million halimbawa din. Okay. Halimbawa lang. Opo. Could be 50 million. Oho. O yung overhead nun. Yung mga taong nandun nga naman. Merong nagbabantay nun. Oo. Ha? Alam mo kung magkano ang sweldo nung Presidente nung ano, nung director. Oo. yung pinakabantay doon. Opo. Mga financial wizard siguro yan. Yes, tama. 2.5 million naman. Totoo yun. Ganun ho ba? Oh. 2.5 Million naman. times 12 20, mga 25 million. times 2. 2 years na eh. Oo nga, mga 50 million din po. Oh, di wala rin. Lugi nga. Sa presidente pa lang yun. Oh, meron pang associate, may mga ano yun eh. Oho. Ano sinasabi natin? Ano ang impact nun? Kung hindi mo inagaw yun sa Development Bank of the Philippines saka sa Land Bank, sila yung nagpapautang sa mga maliliit na negosyo eh. Oho. Ito yung nagpapagalaw ng ekonomiya natin. Opo. Gumalaw sana. Di ba? So in 2 years time, hindi man lang napagalaw ang ekonomiya, natulog ang pera mo, ngayon naisip nila, bilhin natin yung NGCP. Ganun. Anong magiging problema pagka yun? So sige, nabili mo kunwari yung NGCP. Makakaragdag ba ng employment? Hindi. Pareho lang, ikaw lang magpapatuloy nun eh. Kasi meron na silang tao naman. Mabuting-mabuti. Kung halimbawa yung taong ilalagay mo, talagang marunong baka mamaya. Kabisado yung Baka lalo tayo naman. magkagulo-gulo kung pinag-uusapan dyan. Oh. Oho.
Nasaan ngayon ang paggalaw ng ekonomiya? Ang akala ko pa naman kung hindi lang nila binabalita, meron ng mga investments na pinasok itong Maharlika Investment Fund. Wala. Saka dapat naririnig natin. Ang isa sa alam ko dyan, sila magpopondo ng infrastructure, Mga big tickets sa infrastructure sa Pilipinas, projects, di ba? Kaya sinasabi ko nga kay Nelson, pagka ikaw ay napunta sa Senado, Nelson, isa yan sa ipatawag mo kagad. Ay, papatawag ko talaga yan. Opo. Saan na napunta yung 200 billion? Ano? Ay. Kinakailangan magpaliwanag ka kasi pera ng ating mamamayan, ng ating mamamayan, di ba? Ay, no. Anyway, bago kayo dumating, nailat